Naglabas mga kapatid si US President Trump ng shoot to kill order no sa mga Iranian boat. Naku po, pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So mainit na balita ngayon mga kapatid, 7 hours ago pa lang, bagong-bagong balita mula rito sa UNTV News ang bibigyan natin ng reaksyon and commentary. Ngayong naglabas ng shoot to kill order etong si Trump sa mga Iranian boat. Ano ang posibleng mangyari mga kapatid? No? Sabi rito sa report, ito basahin natin mula rito sa description. Naglabas si Trump ng shoot to kill order sa mga Iranian boat habang iginigiit ng Iran na imposible ang pagbubukas ng strait kung magpapatuloy ang US sa mga paglabag sa umiiral na ceasefire. Tandaan natin mga tol, nitong nakaraan o nitong kahapon lang o nung isang araw is pinalawig ni US President Donald Trump ang ceasefire. Walang deadline, di natin alam kung hanggang kailan, pero ayon daw ito sa request ng Pakistan no, habang may binubuo pang deal o kasunduan. Pero ngayon, ayon dito sa balita, bagong-bago pa lamang mga kapatid, is naglabas naman si Trump ng shoot to kill order. So parang wala ring ceasefire to, 'di ba? Kung titirahin nila o patatamaan nila yung mga Iranian boat. Parang bakbakan to kasi kapag ginawa ng Amerika yon, i-expect ba nating hindi babawi ang Iran, 'di ba? Magpapalitan sila ng putok niyan, di wala pa ring ceasefire, 'di ba? So panoorin natin ito mga kapatid, no? Nanindigan ang Iran na hindi nito muling bubuksan ang Strait of Hormuz habang nananatili ang naval blockade ng Estados Unidos na anila ay paglabag sa tigil putukan. So ang paninindigan ng Iran ay hindi nila bubuksan ang Strait of Hormuz dahil sa paglabag ng US sa ceasefire. So ngayon mga tol, malaki ang magiging epekto nito, 'di ba, sa pandaigdigang merkado ng krudo. Expect na lang natin mga kapatid na sa mga susunod pang panahon mararamdaman ulit natin yung pagsipa nito dahil epekto yan mga tol ditong nangyayaring tensyon dito sa Middle East. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, walang saysay ang ceasefire kung patuloy na haharangan ng US ang mga daungan ng Iran. Dagdag pa ng Tehran, ang patuloy na blockade ay naglalagay sa global economy sa panganib. Naglabas naman ng video ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng video kung saan makikita ang kanilang pagsamsam sa dalawang barko na itinuturing itong lumabag sa mga patakaran nila sa Strait of Hormuz. Kinilala ang mga ito bilang MSC Francesca at Epaminondas na ipinahinto at dinala sa Iranian shore para sa inspeksyon. Okay, so sa mga hindi updated, no, ang sabi ng Amerika, sabi ng CENTCOM, ipinatutupad din daw nila yung blockade hindi para harangan itong Strait Hormuz, kundi yung mga Iranian port lang mismo. Yung mga barko na papunta at paalis ng Iranian port, mga tol, yun yung kanilang hinaharang para pigilan ang income o yung source of income ng Iran, no? Hindi lang naman kasi Iran mga tol ang ano diyan port diyan, marami pang iba, Qatar, 'di ba? Meron pang iba diyan na pinagkukunan ng langis. So yung ibang mga barko diyan, pwede naman dumaan ayon sa US, pero haharangin naman sila ng Iran. Kung hindi man sila harangin ng Amerika, haharangin naman sila ng Iran. Katulad na lang halimbawa nitong barkong ipinapakita. Ito ay cargo ship, hindi naman to oil tanker, no. Hinarang sila ng Iran at sinampahan din sila ng Iran. Iniulat din ng mga maritime monitor na may ilang sasakyang dagat na pinaputukan ng Iranian gunboats sa nasabing rehiyon. Sa kabila nito, nilinaw ng US na hindi nila itinuturing na paglabag sa ceasefire ang pagkuha ng Iran sa mga barko dahil hindi naman ito pag-aari ng US o ng Israel. Samantala, iginit naman ni US President Donald Trump na ang Amerika ang may kontrol sa Strait of Hormuz. So pareho silang nagkiklaim kung sino yung totoong may control dito sa Strait of Hormuz. Pero regardless kung sino man ang may control sa kanila mga tol, apektado pa rin ang buong mundo. Diba? Ayon sa kanya, walang barko ang makakapasok o makakalabas sa rehiyon nang walang pahintulot ng US Navy. Kasunod nito, naglabas ng matinding babala si Trump na papuputukan at papatayin ang anumang Iranian boat na maglalagay ng mina sa nasabing karagatan. Eto na. Lahat ng maglalagay ng mina. Okay. So malinaw yon na yung mga maglalagay lang ng mines.
yung mga bomba sa ilalim ng dagat na pag tinamaan ng barko pwedeng sumabog. Sabi rito, I have ordered the United States Navy to shoot and kill any boat, small boats, though they may be their naval ships are all 159 all of them at the bottom of the sea. That is putting mines in the waters of the Strait of Hormuz. There is to be no hesitation. Sabing ganun mga kapatid. Sabing karagatan, inutusan din niya ang pagpapaigting ng operasyon ng mga minesweeper ng US upang linisin ang strait at masiguro ang kaligtasan ng mga sasakyang pandagat. Sa ilalim ng nasabing operasyon, patuloy na ipinapatupad ng United States ang blockade sa mga sasakyang dagat na papasok at lalabas ng mga daungan ng Iran. So ano ang malinaw mga kapatid? Kahit na nagsasagawa ng, o kahit merong ceasefire dito sa Middle East, no, hindi sila nagbobomba, hindi sila nagtitirahan, pero napakarupok yung pinanghahawakan nating kapayapaan dyan. Bakit? Kasi patuloy pa rin yung iringan nila. Patuloy silang nagsasabi na sila ang may control nitong Strait of Hormuz, na naaapektuhan yung daloy ng mga oil tanker, mga cargo na dumadaan dyan, which is tandaan natin mga tol, napakahalaga nitong choke point na to sa pangdaigdigang merkado dahil dito nga dumadaan yung 20% mga tol ng oil supply ng buong daigdig. Diba? So dahil nga dito sa iringan nila, kahit sinasabi nilang ceasefire pero pareho naman silang may bantaan, syempre yung mga non-military boat na mga commercial vessels lang, apektado kasi natatakot sila na baka maipit sila sa bakbakan nitong dalawang bansang to. So maraming mga bansa ang naaapektuhan dahil dito. Ayon sa US military, mahigit 30 sasakyang pandagat na ang pinabalik o pinahinto sa mga nakaraang araw bilang bahagi ng operasyon. Kasabay nito, kinumpirma ng Pentagon na sinakyan at sinamsam ng mga puwersa ng US ang isang tanker na may dalang langis mula Iran sa Indian Ocean. Layunin ng hakbang na hadlangan ang iligal na pag-export ng langis ng Iran sa kabila ng mga ipinataw na sanctions. Oh, may sanctions sila. Talagang ang ginigipit ngayon ng Amerika mga tol, yung ekonomiya ng Iran. Bagamat hindi sila binabakbakan ng Amerika ngayon, hindi sila tinitira, hindi sila binobomba, walang winawasak, pero yung source of income ng Iran, which is para doon sa ekonomiya nila ngayon, ang hinaharang ng US. So parang gera pa rin yan mga tol, no? Hindi nga lang sa pamamagitan ng lethal weapon, kundi sa pamamagitan ng pag-crash o pagdurog sa ekonomiya ng Iran sa pagharang, sa pag-blockade doon sa kanilang source of income. Hanggang sa ma-pressure ang Iran, mapilitan na silang sumang-ayon na sa kung ano man yung gusto ng Amerika. Pero mukhang ang Iran di natin nakikitaan ng ng paglambot eh. Bagkos lalo pa silang nagmamatigas. Jack De Ocampo. No? Ikaw mga tol, ano ang iyong masasabi tungkol dito? Tulad nga nung sinabi ko, bagamat walang deadline si Donald Trump o si US President Donald Trump kung kailan matatapos ang ceasefire o kung hanggang saan ang ceasefire, parang wala pa rin namang ceasefire kasi tulad niyan, inutos ni Trump na shoot to kill doon sa mga Iranian boat na maglalagay daw ng mines. Syempre mga tol, kapag ginawa ng Amerika yon, sa tingin ba ninyo tatanggapin ng Iran yon? Hindi kasi naglalagay kami ng mines kaya tinira kami, okay lang yun. Hindi once na may tirahin dito ang Amerika mga tol, gaganti syempre ang Iran, magpapaputok din yan. So para saan ang ceasefire, di ba? Anyway, ano masasabi nyo dyan mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.